Excited naman po ako to introduce, we know her naman po. This is, uh, this, um, sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Sorry, ano, Sis Eileen Ging. Oh, Sis Eileen Ging Gleason. How can I forget you? A beautiful person inside and out. Very brave, very faithful, very committed po. So, without further ado, let us give a warm and a clap offering to Sis Ging Gleason to talk on God of New Beginning. Thank you, Sis Ging. Thank you, Sister Irish. Isang mabiyayang gabi po sa lahat. Medyo kinakabahan. And kanina, nagtataka ko, nalalaglag po ako doon sa isa kaya nandito po kay Adrian. Okay, so once again, good evening po. Gusto ko talagang gusto mawala yung kaba ko. Medyo kanina pa siya. Okay, so before we start, manalangin po muna tayo. Let us put ourselves in the loving presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gracious Father, God in heaven, we love you, Lord, because first you love us, O God. Thank you that you have a wonderful plan in our life. Thank you, Lord, for your new beginnings and unwavering provision. We trust that your peace will watch over us as we step into a new beginning this year. We will watch us on the riches of your love and grace to provide from our physical, emotional, and spiritual needs. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Commute ka, Sis Ging.
Ayan. So, talagang the God is our firm foundation, di ba? Jesus is our firm foundation. What do my sounds? We can hear you, Sis Ging. Ay, opo. Ayan. Opo. Okay, so Jesus is our firm foundation, especially this new beginning. And ayan, so as we start the new year, so sabi nga, we have a clear vision. So 2020 po ba yung vision natin? Ganun po ba kaliwanag? So katulad ko, hindi ganun kaliwanag kasi nandito ako. Medyo madilim yung area ko, hindi ko gaanong nababasa yung sulat, kamay. Okay, so sabi nga, clear vision. So dapat hindi malabo. Sabi nga, start right. So paano to start right? So sabi nga, we have merong another formula. So as Father Jerry Orbos shared, 5Q plus 5Q. Sino nakakaalala nito? Oo, 'di ba? So thank you. So thank you, Lord. Narating natin muli ang 2023. It's a new year and the road ahead, we don't know. It is wide open. But we know, mga kapatid, that the Lord is always with us every day. Okay, so may share pa ako sa inyo na scripture. I'll be sharing a scripture po. Yan. So in Revelation 21:5, behold, I am making all things new. So last year, gaano man kabigat mga pagsubok natin, it's time to rechange and it's time to change. Sa grasya ng Panginoon, and salamat po sa pagkakataong ito, nahinda ng bawat isa sa atin, bagong pagpapala, bagong kalakasan, at bagong pag-asa sa ating hinaharap. Okay. In Corinthians, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. And since the old has gone and the new is here, so ngayon, let's all be excited with this new beginning, with the grace of God, as we welcome the year 2023 from January to December. Ano kayang ipiniprepare ng Panginoon for us? So lahat po ba tayo excited? Kasi nga, for every new beginning, there's a great opportunity. So, pag great opportunity, ano po ba dapat yung aura natin? So, kailangan parati tayong masaya. Kailangan tayong nakasmile. So, we have to wear our smile because He is the God of joy, the God of love, and the God of peace. We always put in our hearts and in mind the fruit of the Holy Spirit para wala ng space ang enemy sa heart and mind natin. Yung inis,
yung simangot at saka galit, 'di ba? Sabi nga in John 10:10, yan. In John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sabi nga, gusto ng enemy malungkot ka parati. Walang kapayapaan, no love. Pag ganyan, hindi hindi nagpa-prosper yung ninanais natin sa buhay. Gusto ba natin na yung talagang ninanakaw ng enemy, yung kapayapaan, yung love natin? Syempre hindi. So kailangan talagang napakaswerte natin kasi tonight sama-sama tayo na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Share. Yan. So tonight po, I'll be sharing with you apat po na character from the book of Elijah, the book of Peter, and prodigal son, and kay David. So first, I'll be sharing with you yung sa kay David. So David, alam po natin na David is a king from the Old Testament, maliit na bata, malakas ang loob lumaban. 'Di ba? And talagang the miracle was outstanding talaga. Sabi ko nga habang binabasa ko siya, talagang sabi ko iba pala yung katangian na meron si David kasi I'll be sharing with you in Samuel. Saglit. Ayan. In Samuel, sabi nga, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag siya. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Dahil lang sa Filisteyong iyon, ako po ang lalaban sa kanya. So habang tinitingnan ko po yung picture ni Goliath at ni David, kasi nga si David, anak siya ni Jesse sa 8 magkakapatid and he is the youngest. And then bilang youngest, ang nakaatang sa kanya ay mag-alaga ng mga tupa. And then ngayon, talagang nagpipresenta siya sa tatay niya, sumama sa mga kapatid niya para sumama doon sa laban with Goliath. And then sinabi nga ng tatay niya na talagang hindi ka po pwedeng sumama kasi nga dahil bata ka pa. And then nagkataon na talagang magpadala siya ng inutusan siya na magdala ng pagkain doon sa tatay sa mga kapatid niya. Okay, so habang pinapanood ko siya, habang pinapanood at binabasa ko po yung story ni David, so sabi ko kakaiba. And then marami pong Goliath sa buhay natin. Like teka po, may next picture po ako dito. Ayan. So kung titignan po natin yung picture, ayan po si Goliath at saka si David, 'di ba? So talagang kapiraso lang siya from 9 foot na si Goliath, tapos siya isang maliit lang talaga na si David. So kung titingnan, wala siyang kalaban-laban, pero nung sinabi niya sa Panginoon, sinabi po niya kay Saul, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Ako po ay lalaban sa kanya. And ayan po, so talagang nabigyan siya ng pagkakataon na humarap kay Goliath. So habang ano po ba yung in relation nito with the new beginning? Oo, so habang tinitingnan natin si Goliath, habang tinitingnan natin si David na nakaharap kay Goliath, ano in relation from the new beginning? So sa ngayon,
Marami tayong ako po, David din, marami tayong mga hinaharap na gulayat sa buhay natin. Like sa mga bagong nagtapos, 'di ba? Pag kukuha sila ng board exam, gulayat 'yon. Sa mga gustong may mga ninanais na gustong maabot sa buhay, gulayat 'yon. Sa mga naka-experience ng pangduduro or ng bubuli or nananakit sa kanila, gulayat 'yon. Oo, 'di ba? So may mga dinadaanan na karamdaman. So gulayat 'yun sa buhay natin. So ngayon, paano natin mapapagtagumpayan yung gulayat sa buhay natin, 'di ba? So katulad 'di ba ng mga kapatid niya na basta na lang tumakbo na wag nang humarap. Pero kay David, talagang humarap siya. Talagang pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa 1 Samuel 37, iniligtas ako ni Yahweh sa mabangis na leon at mga uso, ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Filisteyong iyon. So nandoon yung manifestation niya. Nandoon yung very confidential na ililigtas siya ng Panginoon. So ngayon, in relation with the new beginning, ang nakikita ko si David, hindi siya sugod ng sugod. Talagang nag-isip siya, nag-prepare siya, um, hiningi niya yung blessing coming from God para harapin si Goliath sa buhay niya. And sa ngayon, meron man tayong iba't ibang Goliath sa buhay natin. So wag nating hayaan yung Goliath na yun na siya talaga yung mangingibabaw. So mangunguna nandoon yung confident natin na katulad din ni David na talagang very confident siya na ililigtas ako ni Yahweh na ano man yung gulayat sa buhay ko, haharapin ko siya. So talagang ang reflection, ang ano po nito, parang order nito sa this new beginning, hindi lang tayo basta susugod. Talagang kailangan din natin hingiin and yung hingiin natin na Lord, tama ba yung katulad ko? Lord, tama ba yung ginawa ko na ano ba yung tamang move nito? So talagang hinihingi yung blessing coming from God. Okay, so next slide po. Ayan, so sabi nga po, huwag kang padaya sa panghihina ng loob. So kailangan natin parating, I am victorious. So next, as you see, ayan po yung kanina, si Goliath at saka si David. Next yung Elijah. Ayan. Yung next po na character is from Elijah. Okay, so from 1 King 19:1-8. First King, okay, yung 1 King 19-8. Yan, no. Yan. So, hindi po natin siya babasahin lahat. So, yung pinakaano lang po, doon sa sinabi ni Elias, ito po, natatakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng mga Juda, kasama ng kanyang mga utusan. Kasama ang kanyang mga utusan. Oo. Nung habang tinitignan ko din, habang binabasa ko yung from Prophet Elijah, and then yung tinitignan ko yung picture niya, ayan. So nung habang tinitingnan ko yung picture, sabi pa ni isa sa mga prayers ni Elijah, Yahweh, kunin niyo na po ako. Ako po'y hirap na hirap na. So yung sinabi niya, ako po'y hirap na, parang hindi ganun kadali ang pinagdaanan ni Elijah. Oo. Sabi nga, I have not enough life, so take my life. So in the nung nakaraang taon, meron ba tayong yung past nung nakaraang taon, meron ba tayong pinagdaanan nung nakaraang taon na sinabi natin or kasama sa prayer natin na Lord, kunin mo na ako, hirap na ako. I have enough take my life, oh God. Oo. So, meron bang pagkakataon sa buhay natin na ito yung dinadaing natin sa Panginoon? Oo. Katulad ko na nung
itong ano na to, itong picture na to. So, naalala ko nung itong mga nakaraan. So, sabi ko, Lord, talagang hindi ko alam kung paano pagdugtong-dugtungin yung pangbayad ng tuition. Parang, sabi ko, Lord, parang hirap na ako. But then, ito, nung nakita ko yung picture ni Elijah and then yung prayer niya, sabi ko, napakaliit lang pala nung pinagdaanan ko na dadaing ako sa Panginoon. So, napakaliit lang pala siya. Parang yung walang pera, para walang ano, yung pambayad ng bills or yung kulang yung pambayad ng tuition, napakaliit lang with Elijah suffering, 'di ba? So ano pa? And in this new beginning, we always remember uh, that we are His chosen one. That God knows our heart and God knows our situation. God always protect and preserve us. Oo. Talagang kung may mga pagkakataon man nung mga nakaraang taon na ito yung daing natin sa Kanya, take my life. So siguro sa ngayon talagang we are confident kasi nga talagang we are pinili tayo ng Panginoon and He knows our heart and He knows our situation. And in this new beginning, God is telling us, we will pass kung ano man yung test na pinagdaanan natin sa buhay, di ba? And in that test, will give deeper love and intimate relationship natin sa Panginoon. Kasi parang kung meron tayong mga pinagdaanan, hindi lang yung mga bayarin, kung hindi lang yung mga meron tayong karamdaman, ano man yung mga pinagdadaanan natin. So talagang He knows our heart and He knows our situation. So sabi ko nga, wala pala akong dapat gano'n na na parang although nakakaramdam tayo ng gano'n na parang nalulungkot, pero nandoon dapat yung parati tayong yung victorious kasi nga, pinili na niya tayo, eh, and then isa talagang alam na niya kung ano yung kinalalagyan natin and He knows our heart. So, doon pa lang nagiging confident ako, "Oo nga Lord 'no." So, kung yun naman yung mga yung kung ano man yung mga pinagdaanan ko nung nakaraan. So talagang ngayon, very confident na ako and always remember that the Holy Spirit is there. Oo, 'di ba? So yung kanina, doon kay David, kung doon na talagang huwag panghinaan ng loob, kailangan malakas ang loob. So dito naman kay Elijah, talagang ang parang reminder from this new beginning is parati nating tandaan that the Holy Spirit is with us. Talagang we are His chosen one at hindi tayo pababayaan niya kasi nga mahal na mahal niya tayo at parati niya tayong iniingatan at pinoprotektahan. Although minsan nagugulat tayo kung meron tayong mga pinagdaanan. So may pinapadala na anghel ang Panginoon, 'di ba? Like Elijah nung nandoon siya sa ilang, 'di ba? Iilang sa lugar na 'yan. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng anghel. Kung tutuusin, yung lugar na 'yan, saan siya kukuha ng makakain? Saan siya kukuha ng iinumin, 'di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng anghel para makakain siya at makainom. So doon pa lang, napakabuti talaga ng Panginoon na talagang ano man yung needs natin, hindi man diyan kaagad, pero hindi naman siya nade-delay. Oo. So, napakagandang pagnilayan itong buhay ni Elijah, application natin from this new beginning. Okay, so next slide. So, may question po ba? So, our next slide is yung yung prodigal son. So, alam natin yung prodigal son. So, from the book of Okay, so hindi ko po ito babasahin. I'll be sharing with you from the book of Luke. So, kung makikita po natin yung sa prodigal son, 'di ba kanina nakita niyo, okay. So, basahin ko lang po muna yung scripture.
Yung pinaka-ano lang po, dun sa prodigal son. Ngunit nang magugol na niya ang lahat ng nagkaroon ng, I'm sorry, lumipas ang ilang araw pagkatipon ng lahat nang nasa kanya ang nakabatang anak na lalaki umalis, nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Okay, so yung anak nung naririnig po natin yung sa prodigal son. So, dalawang sila magkakapatid. So, nung habang pinaglililayan ko yung sa prodigal son, so ano po ba yung meron sa prodigal son? So, nung nabanggit dito yung nilustay, and yung nilustay, meron ba tayong pinagdaanan nung nakaraang taon na yung pinaka when it comes to pananalapi na hindi tayo nagiging aware kung tama ba tong yung pinaglaanan ko ng pera. Meron ba tayong pinagdaanan nung nakaraang taon na dapat hindi ko na lang nilaan doon yung naipon ko, parang hindi siya nagiging pakinabang, hindi siya nakakatulong sa family. So meron ba tayong pinagdaanan nung nakaraang taon? Kasi po, nung habang binabasa ko siya, prodigal son, yung pera na ninawak niya is nilustay niya. Talagang siya, nagiging lavish. Aside doon sa lavish, yung bang kinukuha na niya yung isang pag-aari na talagang hindi pa inano sa kanya, parang hindi pa itinurn over, parang talaga, nandoon kaagad yung pinangungunahan na niya yung ama. And ngayon po, yung nabanggit na nilustay, yun po, meron po tayong yung pinagdaanan ng nakaraang taon na have we experienced na meron tayong nilustay or yung pananalapi sa family na hindi siya nagiging worth it. And aside po doon, from the word nilustay, isa din sa nakakapag-ano sa akin dito is this new beginning. Aside po doon is yung restoration and repentance. So habang tinitingnan po natin kanina yung picture, ayan. So ayan po, yung isang anak niya na bumabalik. So hindi niya hinayaan nung ama na talagang makarating doon. So talagang sinalubong yung anak niya. And ngayon po in this new beginning, ano ba yung heart ko, especially to my children? The heart of a father. So, kung makikita natin, may we have a loving father. Malayo pa lang yung anak niya, talagang sinalubong na niya. So, yung pagmamahal niya sa anak niya, talagang So, ngayon, ang sa akin, in relation nito, from this new beginning, what is that heart of a father? So, paano ba yung puso ko sa mga anak ko? Paano ba yung pakikisama ko sa kanila? Nagiging sobra ba akong mahigpit? Kasi naalala ko lang nung one time na nasira lang yung cellphone, parang gano'n na yung galit ko sa isang anak ko. Pero nung habang pinagdinilayan ko dito sa prodigal son, oo nga no, nalustay na niya yung pera. Pero wala man siyang narinig yung galit doon sa ama niya. Talagang sinalubong pa niya, talagang in-embrace na niya, 'di ba? Sinuotan niya ng pangyapak yung kanyang anak at saka damit. So ngayon, yung in relation nito with this new beginning. Paano ako paano yung magiging attitude ko sa mga anak ko in this new beginning. And aside doon, yung nabanggit din kanina na Lustay, paano ko din mapapangalagaan yung pera na nandito na yung bang sa family. So, nagiging nagiging nagkakaroon ba ako ng any consultation with the family na bago ko gagastusin yung pera. Parang dalawa yung message dito sa prodigal son in this new beginning. First, yung paglustay, kasi nilustay niya eh. Oo, di ba? And then second, heart of a father.
So, yun po yung yun yung message sa akin in this dito po sa Prodigal Son na um, um, ano man yung when it comes to pananalapi, talagang we consult to our especially with the head of the family, especially doon sa padre de pamilya, 'di ba? So, we have to consult kasi naalala ko din before nung buhay pa si husband, meron akong mga any move when it comes to money na hindi ako nagpapalam na which is wrong pala. So, kailangan pa lahat merong consultation with the spouse. And next is yung relationship ng isang ama doon sa anak. Oo, so dalawa. And as I see the picture po, habang sinishare ko po sa inyo yung picture, talagang po siya, it's a picture of restoration and repentance. So, kung makikita natin, walang any parang walang any yung sama ng loob, yung father. So talagang buong niya, buong puso niyang niyakap yung anak niya, buong pagmamahal. Opo. Okay, so next po is, ayan. So smile po muna tayo, parang kinakabahan ako, parang mawala na talaga yung kaba. So next is, ayan, so from the book of Peter. So the scripture introducing to us a man, Simon, turned into to become a Peter and changed to become apostle of Jesus. So tayo din po ba talagang ninanais din natin to become apostle of Jesus? And wala, hindi ko pa na-share sa inyo yung scripture with this with this picture. Ayan. Next na. Ayan. Ito lang po, yung pinaka-highlight lang po doon sa sa life ni Peter. Nang makita iyon ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa tuhod ni Jesus. Sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay isang taong makasalanan. Sinabi niya ito sapagkat siya ay namangha, gayon din ang kanyang mga kasamahan dahil sa napaka yun po, doon lang po pala yun, yung siya, yung siya, naghingi siya yung sinabi niya sa Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako isang makasalanan. Oo. And this po, this scripture and this picture introducing to us a man Simon turned into to become Peter and changed to become apostle of Jesus. So lahat po tayo may chance na magbago. Ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa bagong sigla. So the word new beginning, ito yung bagong pag-asa sa mga taong nahihirapan and frustrate, disappointment, or malungkot sa buhay. Sabi nga, kaya bang ibigay yung na sorry po ha. Okay. Ito po yung new beginning ng isang mangingisda with his friends. So, kita natin, it's a sudden change the life of Peter. 'Di ba? So, talagang siya Okay. So, with this yung life ni Peter, kasi nga, andoon, nagpatira pa siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. So ngayon, nito ang in relation with this new beginning. So sa akin po, nakapagbigay po siya, open po siya sa akin. Naalala ko nung time na, kasi siya humingi na siya ng tawad sa Panginoon. So, there are times ba sa buhay natin na we accept or we admit na I am wrong nung nakaraang taon o nananatili tayo doon sa punto na tama ako, yung bang kahit mali talagang talagang
inaano talaga natin, yung pinipili talaga natin na tama ako, talagang hindi natin ina-accept na tama ako. So I remember din nung habang binabasa ko tong kay Peter. So pwede mo ba akong mag-share? So talagang naalala ko nung time na sinabihan ako ni husband kasi nga po nag-early retirement si husband, and that time talagang Mary Kay na yung pinagkukunan namin. So talagang um, ako yung nagtatrabaho, and then naalala ko nang sinabi niya, ang yabang-yabang mo na, nung sinabi niya, ang yabang-yabang mo na. So sabi ko, paano ba nagiging mayabang ako? Kasi naalala ko, sabi ko, kasi sumasagot-sagot na ako sa kanya. So yun pala, kaya sinabi niya na mayabang. So nung sinabi niya na ang yabang-yabang ko na, kasi hindi siya nasanay na sumasagot ako sa kanya. And then, nakasanayan niya na every morning, pinagtitimpla ko siya ng kape. So dahil nga, abala na ako sa ginagawa ko. So hindi ko na siya napapagtimpla ng kape. May time na sumasagot na ako sa kanya, and talagang pala sa kanya, iba yung dating sa kanya. So nung sinabihan niya ako na ang yabang-yabang ko na, talagang nag-flashback sa akin. Sabi ko, ano pa lang yung ugali ko? So talagang thankful naman ako kasi nga pina-remind niya sa akin kung ano yung attitude ko, ano yung pagkakamali ko. And then nag-flash sa akin na talagang there's a light na nag-flash sa akin. So doon yung pagka-hunger ko kay Jesus. Sabi ko, Lord, sabi ko, mali na pala yung ginagawa ko. So, nasasaktan ko na pala yung damdamin ni husband. And it reminds me, um, dito po sa life ni Peter, it reminds us na we have to accept, and the life of Peter, it shows of humility. So kung meron man tayong pinagdadaanan nung nakaraang taon na hindi pa natin siya nasisettle up to now. So since we are in this new beginning, um, pwede nating pagsusumikapan na masettle, like talagang nandoon yung humility na paano tayo makapag-ask ng sorry, kasi nga habang nandito pa yon sa puso natin, talaga wala pa yung healing. So sabi ko, oo nga no, thankful ako doon kasi pina-remind niya na sinabi ka, ang yabang-yabang mo na, do, 'di ba? Parang talagang it reminds me na talagang sabi ko, oh, nagulat pala siya. So, thankful naman ako doon kasi pina-remind niya sa akin na nagbago nga yung attitude ko. And so, thankful din ako kasi nga, nagkaroon ako ng chance na to say sorry kasi nga mali na pala yung pag-uugali na pinapakita ko sa inyo ngayon. So, yung, sorry po, stop share ko na. Okay, ayan. So, napakasarap pagnilayan yung buhay ng apat na karakter from the life of David, the life of Elijah, the life of Peter, and yung prodigal son, 'di ba? Ang sarap pagnilayan this new year kasi from the life of David, talagang it reminds us na huwag tayong mapanghinaan ng loob. Ano man yung mga gulayat sa buhay natin, harapin natin. Huwag natin siyang tatalikuran. Like yung sa tatlong kapatid ni David na talagang tumakbo sila. So si David na maliit pero very confident na ililigtas ng Panginoon. Same with us. Kung ano man yung gulayat sa buhay natin, harapin natin sa grasya at awa ng Panginoon. And second, with the life of Elijah, there are times sa buhay natin na talagang, Lord, hirap na ako, take my life. Pero since we are His chosen, we are, aside po sa chosen, talagang, mahal na mahal po niya tayo. He knows our heart, He knows our situation, and pinadala po niya dahil sa pagmamahal niya, talagang sa pagmamahal ng Panginoon, pinadala niya yung kanyang bugtong anak na si Jesus at iniwan sa atin ang banal na Espiritu na kasama natin araw-araw. So doon pa lang talagang nandoon na yung pagmamahal ng Panginoon. So if we experience na hirap natin tayo, so we seek God, seek His face, and we meditate His word. So doon pa lang, if we seek God and meditate His salita niya. Kasi di ba kanina yung shinare ko po na song is Jesus is my firm foundation. Your word is my holy hope. So, teka po, nawala po ko. So yun, talagang
So we have to confident po tayo na talagang yung pagmamahal ng Panginoon, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. So kasama natin yung Holy Spirit sa araw-araw ng buhay natin. And third po, with yung prodigal son, talagang it reminds us na restoration and repentance. Kung meron man tayo nung nakaraang taon na hindi na settle with our yung mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, with our spouse natin, 'di ba? So kung meron man tayong hindi na settle, so settle na natin with this new beginning. So binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to settle kung ano man po yung mga na yun, kung ano man po yung mga circumstances na yun or yung mga situation na yun. In the last naman po, doon po sa life ni Peter, talagang it reminds acceptance and humility. So there are times sa buhay natin na hindi natin ina-accept yung kasalanan natin. Kahit sinabihan na tayo na, mali ka. Oo. So ako din po, natuto din po akong mag-ask ng sorry sa mga anak ko. Akala ko noon, parang since nanay ako, magulang ako, parang ako na yung tama. So napapa-remind sa akin, oh nga no, like yung talagang napakasarap na meron tayong ganito, yung every natin, yung every Thursday, talagang it reminds me, oh nga pala, may mga pagkakataon na mali pala ako. So I have to say sorry sa especially sa mga mahal natin sa buhay. Hindi natin namamalayan minsan na meron pala tayong kilos, meron pala tayong nabibitiwan na salita na nakakapagsakit pala ng damdamin ng mahal natin sa buhay. So ngayon, it reminds us na na natin siya, ayusin natin, 'di ba? Habang kaka-start lang ng taon. So habang we welcome this new year, this 2023. So nandoon yung sigla, nandoon yung lakas, 'di ba? So yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. So that's all po. Hope na meron akong nabahagi sa inyo na talagang magbibigay bukas din with this new beginning this 2023. Good evening po and God bless. Sister Irish. Thank you. Thank you, Sis Ging. Okay, are you going to show yung reflection? Opo. Sister Irish, pwede po makisayo ng reflection? Wala po kasi dito yung... Okay, sige. Thank you for the very beautiful talk about yung four characters na yon ng Bible, the four characters of Bible for our examples of and restoration and faith and the loving uh, believing in a loving Father. Okay. Ako na mag-share, sis. Yes, please, Sister Irish. Okay, hold on. Hanapin ko. Ay, hindi ko pa yan. Sandali lang po. Hmm. Pwede ko pong basahin, Sister Irish? Yes, please. Okay, so our reflection question, which of the characters mentioned can you most relate to or identify with? Why Elijah, Peter, David, and prodigal son? So meron po bang gusto mag-share, my dear brothers and sisters? Ako,
Ako, Sige po. regarding dun sa Sister which of the Malu. 4 characters, Opo. kasi actually parang at one point in my life, parang lahat yan naging ako ganon. Parang naging at one point in my life, so pinagdadaanan ko mula noon hanggang ngayon, parang lahat yan napagdaanan ko, naging Peter, naging Elijah, naging prodigal son, naging David. Pero sa ngayon at this point, parang relate ako doon kay David kasi yun nga, yung Goliath kasi there are many Goliaths. Siguro hanggang nabubuhay tayo, nandiyan naman palagi yung mga pagsubok. So nandiyan yung Goliaths. So yun, medyo ano sa akin yun, nakaka-relate ako doon because up to now naman, I have been experiencing Goliaths, di ba? Yun nga, iba-iba nga lang din tayo na pinagdadaanan. Pero yun nga, with confidence in God, with faith, kasi talaga, pinapanghawakan ko lang din naman talaga yung faith ko kay Lord. Siya naman yung magdadala para malusutan natin lahat para ma-overcome ko yung kung ano man yung pinagdadaanan ko. Pangalawa, yung kay Peter, yung acceptance and humility na sinabi mo. Yun din, parang sa akin kasi sobrang striking yung you should be humble at all times kasi yun na nga, the more that I cling on to God, the more that I have to get and humble kasi yung example ni Lord, humility at all times. So whether in failure or whether in victory, you have to be humble. So yun yung nakikita ko sa kanya. So parang yun din yung gusto kong sundan na pagka may mga times na may mga ginagawa ako sa buhay, may mga desisyon, parang yun nga, kung ano yung dapat mangyari, maging okay man siya or hindi siya okay, yung humility kasi dapat laging andoon. Yun yung hindi ko kinakalimutan kasi although I know na tayo kasi we are chosen by God, syempre alam din natin na yung mga virtues na tinuturo niya sa atin, yun din yung gusto nating ma-acquire. Gusto rin natin sundan yung yapak niya. And very talaga sa akin yung humility ni Lord kasi at all times, napakasimple yung gano'n, yung kahit na simpleng bagay, hindi talaga siya dumadating na sa yung mga grand things, hindi siya gano'n eh. Kaya yun yung nagmamarka sa akin. Yun lang, end of sharing. Thank you, Sister Malu. Okay, so, ayan. So, meron pa po bang gustong mag-share sa topic pa natin tonight? So, nakita ko si Tita Baby. Tita Baby, nakamute ka po. Nakamute po kayo, Tita Baby. Yung pinagdaanan ko last year na nawala ang aking mahal sa buhay, ang aking husband, na inseparable kami, siyempre, nakaka-relate ako din sa mga na pagsubok na ng nagdaan sa aking buhay. Pero andyan lang si Lord, siya ang kalakasan ko nga. Pagka nagsasimba ko, araw-araw parang na-feel ko katabi ko lang siya, kaya naiibsan ang aking lungkot, ganyan. Niaalay ko sa Panginoon ng mga kalungkutan at Kasi siya I cling to him. Tsaka, siyempre si Mama Mary. Ayun. Hindi ako nagdi-dwell. Pagka remove, erase, ganun ba? With all positivity, harapin natin ang 2023. Ayun. End of sharing. Thank you, Tita Baby. Meron pa pong gusto mag-share? Sister Irish?
nakaka-relate ako to lahat naman yan. It's a part of our life yung mga dinaanan nila, right? Pero ako, mas nakakaano ako sa prodigal son. Especially ang tawag nito, in when I was still working, no. But in in I've experienced this unconditional love. For me, the prodigal son is ang ano talaga sa akin nun is his unconditional the unconditional love of our Lord. I never experienced that many times, even when I was not working anymore. Um, I if you cling to Him, you know that He will always remain our faithful and loving Father. Na minsan talagang mahihiya kang magkasala di ba? Kasi you know that the sacrifice He went through for us to redeem us. So through these examples ng apat na Bible characters, it just shows how much He loves us. And we cannot but give Him back the love. Imperfect as it may be, still, unconditional nga po yung love niya, He will always love us no matter what. Thank you. Thank you, Sister Irish. Ano po gusto mag-share? So, bago ko po ibabalik kay Sister Irish. Sister Irish, tahimik na po. Po. Tita Malu? Sister Malu. Tita Malu Perez. Hello, good evening. Thank you, Sister Aileen. Alam mo, thank you sa talk mo. Kasi yung ako kay David and si Goliath, yung naalala ko lahat yung Goliath ng buhay ko habang nagsasalita ka habang nagtotoo ka. Sinimulan ko yung flashback. Noong elementary days, di ba? High school days, lahat yan may Goliath. College days, sa place of work, sa married life, pero I praise and thank the Lord, lahat ng Goliath na yun natalo ko. At isa lang ang hinawakan ko, isa lang ang kinapitan ko, yung faith ko kay God. Yun lang, siya yung takbuhan ko. Sa kanya ako umiiyak, ganun. Tambayan ko yung mga simbahan na malapit sa office, malapit sa school, hanggang college ko, lahat yon. Ang daming Goliath na tinalo ko. I remember ito, natanim talaga sa isip ko. Noong second year high school ako yun na yung tiyahin ko, cousin ng father ko. So, tiyahin ko, yes. Na sinabihan ako, kapitbahay namin yan, nakikita niya lahat ang galaw ko as the eldest. Actually, dalawa sila nagsabi sa akin. Sabi ba naman nila sa akin, itong batang to, ito edad 40 na to may term silang ginamit, baldado na. Itong batang to, sa edad 40 nitong batang to, baldado na. Kasi nakikita nila yung ginagawa ko na hindi dapat ginagawa sa edad ko. Ganun. Pero naging challenge sa akin yun. Awa ng Diyos. 70 years old na ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the gift of God. Na-challenge talaga ako doon. That's all. Thank you, Sis Irene. Thank you, Sister Malu. Opo. Meron pa po. Opo. Yeah, meron pa ba? I think we can tita. Hindi. Alam ko nagre-raise na nga si Tita Sally. Tita Sally, ako si Tita Sally. Okay, I can relate to all the characters. Lahat ng mga si David, yung mga challenges na
nakarelate ako doon. At saka nakarelate din ako kay Elijah. Pwede bang mamatay na ako? Ayoko na. I can also relate to that. Kasi there were times in my life that everything was, hindi ko na kaya. And I was, believe na ako talaga sa Panginoon talaga. Kasi He gives us the strength. Hindi niya tayo pinababayaan. At saka, yung message niya, it's because I love you, I allow you to undergo this problem because I love you. I know that you are going to come to me. There's no one else that you can come to me. And that realization, it's because He loves me and He allows all these things to happen to me, this trial that happens to me, because that's one of the way that I can go back and just hold on to Him, because there's no one else to hold on to. I can also relate to this Peter that says that, because for me, I'm such a simple man. I can also relate to that because that's what I am. I'm just a simple person. There's nothing, I cannot hold on to anything. I just realized that He is the only one that I can really truly hold on. And this is the father, the prodigal son. The unconditional love of the Lord. There's nothing like it that I can, whatever it is that I have done in my life in the past, He forgives me. He forgives me. And that is what's the most important thing in all of my life. The realization that is the God of love. He's the God that provides. He God who gives us all this realization. Oh my God, there's nothing like Him. He is truly the God most loving, most merciful, most gracious, most forgiving. There's nothing like Him. End of my sharing. Thank you, Ging. Thank you, Tita Sally. Mr. Irish? Yes. Thank you so much, Tito Sally. Sabi nga nila, God will not give us a trial na hindi natin kakayanin. He will always be there to help us through the trials, the challenges, the struggles. So with that, thank you so much, Sis Ging. And Praise Sister Irish, pwede po God. mag-add? Opo, very short Yes. lang po. Opo. And bago ko po ibabalik kay Sister Irish, again po, marami pong salamat. Especially po sa head po ng community. So grasya ng Panginoon po na to be present with you tonight. So sabi ko nga talagang nung nakaraan, Ilan? talagang on and off yung Ben? yung Daddy? nilalamig ko, Ilan? tapos yung parang lagnat, and then din. Tapos kanina nagulat ako kasi nga na-out ako doon sa isang laptop. So nandito medyo madilim. Sabi ko talagang minsan nandoon yung parang nandoon yung pag ng enemy, but God is good talagang. I always acknowledge the Holy Spirit na speak us, talagang speak us. So once again po, thank you. Ako po yung na-learn sa with this topic kasi nga nagkaroon ng opportunity na basahin ko yung book ni Elijah, Peter, and the book of David. So thank you so much po. Good evening. God bless po. Thank you to Sis Ging. We praise and thank God Thank you, Gwen. for your talk and for Brother Nolly's worship. Thank you. And to everyone who is here, I'm sure ang dami namin na bless kami tonight. And so with that, brothers and sisters, we will go to our prayers. Sis, I think picture taking, or Sis Malu, you have announcements before the Picture taking muna ba? I mean, Picture announcement taking daw muna muna. Kasi Picture may mga taking daw umaalis muna. na, picture taking na tayo. Sige, picture taking muna. Okay, 1, 2, 3. Sister Imelda. Sister Riza. Yan. Sorry, hindi nag-on ang cam ko. Sister Ami. Sister Isa. Mau. Gawa mo na lang paraan, Sister Riza.
Okay, thank you. Sister Mau, Sister Ami. Yan. Okay, 1, 2, 3. Wait lang po ah. Tapos, isa pa po. Wait lang po. Yan. Okay. 1, 2, 3. Si Brother Danny ang walang camera. Yun. Sakto. Thank you very much po. Yan. Thank you po. Thank you po. Thank you, Brother Mark. Okay. Irish, mag-announce lang ako. Yeah. Maiksi lang. Reminder lang po for tomorrow, yung ating pong Wednesday po na Holy Hour. And then sa Thursday po, yung ating CG, facilitators will be groups 3 and 4. And then on Saturday po, remind ko lang po kayo, yung pong ating first in-person worship po sa parish hall after the pandemic po. Although hindi pa naman talaga tapos yung pandemic. Pero yun po, magbigay papuri po tayo ng magkasama sa parish hall sa Saturday po. Iniimbitahan po namin kayong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Sis Malu. We now go to our prayers. Okay, our vision. Dear God and Father, we entrust to you the Merry Help of Christians prayer community and all families, especially those here present, that we may truly be a family for Christ, celebrating God in loving service, leading people and journeying together towards the fullness of life. This we pray in Jesus' mighty name and through the loving intercession of our Mother, Mary, help of Christians, and the powerful protection of Saint Joseph. Amen. For our song, I'll just get it po from the file. Sandali lang po. Hold on. So let's sing our community song and our prayer. We are one family called to serve the Lord. We are one in Him, united by His word. As we gather now, all to the Father, singing songs of praises to Him who built His throne. A family for Christ, committed to each other. A family for Christ, a gift to the Savior. Hand in hand, heart to heart, we will stand. Let's share God's love to everyone and tell the world we are for Christ. We have a vision given by the Lord, that we be a family proclaiming the word. Jesus Christ the Lord, the head of the family. So we lift now our voices to Him who built His throne. A family for Christ, committed to each other. A family for Christ, a gift to the Savior. Hand in
to heart, we will stand. Let's share God's love to everyone and tell the world we are for Christ. We are for Christ. We are for Thank you po everyone. Thank you. Thank you for tonight, for being here. Thank you, Sis Ging. Yay, this is your first pa lang. Thank you, More to Nolly. come. Thank you, Jim. More to come. Everyone. God Thank bless Thank po. you. you, Thank Brother you. Nolly. Thank you, Brother Bye-bye. Nolly. Thank you, Sister Ging. Thank you, Brother Mark, for the Thank you po. picture.